Hi mga kabs, nagbabalik naman po ako para pag-usapan natin ang sahod ng laundry boy sa isang hospital at ang kanilang mga trabaho. Pero bago natin ipagpatuloy ang usapan mga kabs, ako nga pala si Kabos na Vlogger, isang housekeeping dito sa bansang Saudi Arabia sa loob ng 10 taon. Okay mga kabs, pag-usapan muna natin ang mga pasok ng laundry boy at oras ng kanilang mga trabaho. Kung kadalasang oras ng pasok ng trabaho dito sa mga laundry boy mga kabs, sa ating mga tropa na laundry boy ay 7 to 7. So 12 hours sila magtrabaho mga kabs doon sa laundry. At dito naman tayo mga kabs sa kanilang mga trabaho sa umaga. At kapag nandun na sila mga kabs sa site, sa loob ng laundry, ang unang gagawin muna ng mga laundry boy mga kabs ay ang maglilinis ng mga sahig, maglinis ng mga trolley. Yun muna ang mga gagawin ng mga laundry boy kapag nandun na sila sa loob. Maglinis muna sa umaga mga kabs. Tulong-tulong yun mga kabs. Kasama ang ibang kasama mo sa laundry. Iba-iba naman yung assignment mga kabs. May tagalinis ng trolley, may tagamap ng sahig, may tagalinis ng lamesa. Tulong-tulong kayo mga kabs doon sa loob ng laundry. Sa trabaho doon pag umaga. At nais ko lang ipaalala mga kabs, kung kayo ay na-assign sa laundry sa hospital, hindi kayo maglalaba. Hindi kayo magkukusot, hindi kayo magsalang ng mga labahin sa machine, kundi maghintay lang kayo ng deliver mula sa kumpanya sa labas. Ihintayin nyo mga bandang alas 8 hanggang alas 9. Pagkatapos nun, pagdating ng deliver, bibilangin nyo, isegregate nyo yung mga sa doktor, at sa trabaho naman mga kabs, tulong-tulong kayo, hindi ka lang nag-iisa, hindi ka nila pababayaan na ikaw lang talaga maghakot, ikaw lang mag-file, tulong-tulong mga kabs, kanya-kanya kayo ng assignment pagdating doon sa mga deliver na mga linen, blanket, mga uniform ng doktor, uniform ng nurse, tulong-tulong kayo mga kabs. Okay mga kabs, dito naman tayo sa mga taong maging kasama mo sa laundry. Minsan mga kabs, may mga kasama ka na Nepal, India, Bangladesh, at saka pang-apat tayo mga Pilipino. Minsan ang mga kabs, lahat dun sa laundry mga kabs, mga Pilipino lang din. Depende sa management mga kabs, depende sa supervisor kung Pilipino ang kukunin niya lahat. Nagdidepende po yan mga kabs. Pero kadalasan, mix po mga kabs. Nepal, Bangladesh, Indian. Pang-apat tayo mga Pilipino. So ngayon naman mga kabs, pag-usapan naman natin ang mga kabuuang trabaho sa laundry. Yun nga sa umaga mga kabs, maglinis kayo ng mga trolley, magmap sa sahig, magpunas ng mga lamesa, dun sa mga sink, linisan yung mga kabs, at dun sa mga lagayan ng mga shelves, punas-punasan yung mga kabs. So yun muna ang trabaho sa umaga mga kabs, bago kayo mag-deliver ng mga clean linen sa mga department. At pagkatapos yung mga kabs ma-receive yung clean linen, mga bandang alas 8 o 8:30, pagka alas 9 yan mga kabs, mag-deliver naman kayo sa mga department, gaya ng mga ICU, ER, iba-ibang department ang deliveran nyo mga kabs ng mga uniform ng nurse, mga scrub suit, mga lab coat ng doktor. I-deliver nyo yung mga kabs, mga blanket mga kabs, i-deliver nyo yun sa mga kanya-kanyang department. Hakutin nyo yun mga kabs sa trolley. May kanya-kanyang mga trolley kayo mga kabs. May kanya-kanyang assignment din kayo kung saan kayo mag-deliver. At ito pa mga kabs ang magiging trabaho ng laundry boy. Magpapalit ng kortina kung may mga tawag sa mga department, kung may mga kortina na mantsahan, may mga kortina na kailangan ng palitan, maalikabok na. Kayo rin mga kabs ang magpapalit. Tatawag ang ibang department sa laundry at kayo ang magpapalit ng mga kortina. So kukuha kayo ngayon, gagamit kayo mga kabs ng ladder. May tagahawak, mayroon ding taga-akyat, tagapalit ng kortina mga kabs. Yun nga mga kabs, kung sa alas 9 ng umaga nag-deliver kayo ng mga malinis na linen, o mga clean linen, mga blanket, mga uniform, sa alas 3 naman ng hapon mga kabs, o kaya alas 2 ng hapon mga kabs, doon na naman kayo magkulikta ng mga dirty linen doon sa mga department din. Yung mga, kasi bawat department mga kabs, may mga dirty linen yan mga kabs. So pipick upin nyo yun, yun yung mga uniforme ng doktor, mga uniforme ng nurse, yun ang pipick upin nyo mga kabs. Ang tawag doon mga kabs ay dirty linen. At kukunin nyo yun mga kabs, hakutin nyo yun mga kabs, pick upin nyo mga kabs, at ilagay doon sa laundry dirty linen para isegregate yung mga uniforme ng doktor, uniforme ng nurse, at nabukasan mga kabs, kukunin din ng kumpanya yon para i-laundry sa labas. Kung ano mang kumpanya na naka-assign doon sa isang hospital. So hindi na kayo maglalaba mga kabs. Magkolekta lang kayo, magkabit ng kortina, mag-ayos ng mga clean linen sa loob ng laundry,
Yun lang magiging trabaho ng isang laundry boy kapag kayo ay nag-apply or kayo ay ma-assign sa isang laundry boy sa hospital. So ngayon mga kabs, pag-usapan naman natin ang sweldo ng isang laundry boy, kung magkano ang kadalasang sweldo ng isang laundry boy dito sa Saudi Arabia. So ngayon mga kabs, mag-umpisa tayo sa basic salary ng isang laundry boy. Ang kadalasang basic salary ng isang laundry boy dito mga kabs ay 1,700 SAR. 1,700 SAR plus 300 food allowance equals 2,000. So ang basic mo ay 1,700 plus food allowance na 300 equals 2,000 SAR. Yan ay sa loob lang ng 8 oras. Wala pa yung overtime mga kabs. I-multiply natin ang 2,000 SAR sa piso. 2,000 SAR times 1490 is equals to 28,800 kung sa piso mga kabs ang kikitain mo sa loob ng isang buwan kung 8 oras ka lang magtrabaho. Pero mga kabs, depende pa rin sa kumpanya dito kung 2,000 mo ay 8 oras ka ba talaga magtrabaho or 12 hours ka ba talaga magtrabaho. Ngayon mga kabs, 2,000 SAR, wala pang OT. Halimbawa mga kabs, may overtime ka. Ang 2,000 mo mga kabs ay magiging 2,250 or 2,300 mga kabs ang sasahurin mo kung may overtime ka sa loob ng isang buwan. Ngayon mga kabs, naka-overtime ka na, sumasahod ka na ng 2,300. Yang 2,300 mga kabs ay sagad sa 12 hours yan mga kabs. So i-multiply natin ang 2,300 sa piso naman kung magkano. 2,300 mga kabs times natin sa palitan na 14.90 is equals to 34,270 pesos ang isang buwan mo dito kapag 12 hours ka magtrabaho at may OT na yan mga kabs. Yun ang maging monthly mo dito sa Saudi Arabia. Pero mga kabs, may pero pa ano? Ang sahod mo dito na 2,300 mga kabs, SAR ay kukuhanan pa ng mga pagkain yan. Kasi yung food allowance na binigay nila sa'yo ay 300. So, kuhanan mo, ang 2,300 mo mga kabs, kuhanan mo pa yan ng pagkain. Kuhanan mo pa ng internet mo, sarili mong internet. Minsan mga kabs, hindi libre ang internet dito. Pero kadalasan sa mga tao dito, may kanya-kanyang internet, may kanya-kanyang SIM card para madala nila kahit saan sila magpunta. Kaya ako sa sarili ko, bumibili rin ako ng sariling internet ko mga kabs. Magkano ginastos sa internet ko mga kabs? Ay 115 to 130 SAR kada buwan. Halimbawa mga kabs, pagkain mo dito, budget mo talaga mga kabs. Isang buwan 600 SAR. So may matira ka pa na magkano? Sahod mo dito halimbawa mga kabs, 2,300, kuhanan mo ng 600 equals, may matira ka pa na 1,700 mga kabs. Tapos kuhanan mo ng pang-load dyan mga kabs, 130 to ano. Siguro mga kabs may mapadala ka pa sa Pilipinas na 1,500 or 1,400 para sa iyong pamilya. Pero kung mag-budget ka dito mga kabs, makaipon ka pa kahit papano. Nasa iyo ang pagbabudget mga kabs kung paano mo hawakan ang iyong sweldo dito. Paano mo tipirin, paano budgetin ang sweldo. Nasa iyo mga kabs para makaipon ka at Okay mga kabs, yun po ang mga sweldo at trabaho ng isang laundry boy dito sa bansang Saudi Arabia sa mga hospital mga kabs. Hanggang sunod ng mga video mga kabs, magkita-kita tayo uli. Bago magtapos ang ating video mga kabs, inanyahan kita na mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka sunod ng mga video na aking gagawin. Maraming salamat sa iyong panonood at suporta. Ako si Kabos na Vlogger.